Yun naman po tungkol sa picture. Kanina may pinakitang picture, yung malaking tumpok ng pera. Meron pa isa doon sa district office daw, sabi ni ADE Bryce. Tama po ba sa district office niyo yun? Yung isa namang picture, isang malaking tumpok nasa billiard, on top of a billiard table. Sabi nyo sa bahay daw yon, tama ba? Ikaw po ang nagsabi. Sinabi nyo kanina, yung pera na yan, yung nasa bahay, ayun po to, sinabi nyo lang kanina, yung nasa bahay, I think po na yan po ay pera ng contractor po na nakolekta gamit ang ibang lisensya. Yung po ang Lang po pagkakatanda dinala at nagkatuwaan po na picturean po yan. Yes, Your Honor. Chua, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my question, I would like to address my question to Yusek Cabral. Thank you, ma'am. Ma'am, meron po kasing lumabas na ngayon lang na report na sinasabi po dito, noong 2016 up to 2025, meron daw pong 87.1B na insertion ang Davao City. Pwede po ba pakikumpirma po ninyo to? For accuracy, Mr. Chair, of my response, I have to check the records in the office because I do not have the data. I cannot confirm those numbers, and I'll have to check with the records, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. Now, dito po sa 2016 to 2025, 48.4B noong pong taong 2019 to 2021. That is 60% of the 81.1B na infra project for that period. Pwede po ba pakiconfirm po ito? Again, Your Honor, Mr. Chair, I have to check the records to be Okay, accurate. ito pong may lumabas po dito sa Politico. DPWH confirms 51B allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Rodi's term. Ito po ba totoo? May I know the date? Ayo po ang nakalagay dito na nag-confirm yun. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kayo po ba to? Your Honor. Yes, Your Honor. Okay, so kino-confirm po ninyo. Again, I have to check, Your Honor, because I am not accurate. I'm not certain about the number on the published news of Politico, Your Honor. Ayan po, may nakalagay pa po dito na base sa report ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amount na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, based po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriation Act o GAA sa distritong ito ay tama po, and we confirm those budget. Ano po masasabi niyo dito? Again, Your Honor, I no longer recall, so I have to confirm with the records in the office, Your Honor, Mr. Chair. Okay. And dito po sa 51 billion, based sa record po, at based din dito sa newspaper na, dito po sa online article, 29B was inserted sometime in 2021 budget for GAA. Do you confirm that? Again, Your Honor, I have no records on hand. I have to confirm with the planning service, Your Honor. Alright. Okay, kaya ako po ito natanong, Yusek, di po ba noong mga panahon na to, pandemic? 2020 po yata yung pandemic. 2020 to 2021 yata, Your Honor. And yet, meron pa pong flood control na ganito kalaki. Di po ba noong mga taon na yun, parang umutang pa po tayo, yung bansa natin, kung hindi po ako nagkakamali? We have no knowledge, Para po Your sa Honor. mga
para po sa mga medical kit, sa lahat po ng mga, kasi pandemic po nun eh. I have no knowledge of the... Kasi pangungutang po. kung ganito po kalaki to, bakit po tayo ng utang? Di sana ito na lang po ay ginamit na lang natin para po sana hindi na po tayo ng utang. Sige, okay. Sandali na po, Chairman Joel. I will confront you with the quote in the news report. Kasi kanina po yung sinasabi na hindi nyo maalala. Ipapaalala ko sa inyo. This is the Politico article. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed the report circulating on social media in a television interview. Base sa report ng aming programming division, we confirm na yun pong mga amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program, NEP, ng DPWH at yun pong General Appropriations Act, GAA, sa distritong ito ay tama po, and we confirm those budget. So, naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? I guess I clearly remember, Your Honor. I think there was an interview that time. No, it's just a question of a yes or a no. Do you Yeah. remember it or no? Because it's a Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Yes, what? Yes. Yes, you remember, or yes, you don't remember? I don't remember No, I am exactly. confronting with you. I am confronting you with the actual quote. Ah. So the only question there is, do you remember stating that quote, or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote, and if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That I That you confirm those amounts if na that's- nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distritong ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po, and we confirm those budget. yes, Your Honor. All right, thank you. Ms. Manchua, please proceed. Mr. Chair, just one question to Mr. Diskaya, please. No, do you have more questions to Undersecretary Cabral? Diskaya lang. Thank you for your response, Undersecretary Cabral. Mr. Diskaya a moment ago said that he is willing to submit the documents of the projects that he had from 2016 to 2022. Di ba? Yes, we will require... I would like to make a motion to that, yes Mr. po. Chair. Well, firstly, we will require Mr. Diskaya to submit list of all his projects with a specific line item and the amounts from 2016 to 2022, including all his 9 firms, no? And other related firms. Not only him, Mr. And also, but excuse me, also the to finish, DPWH and also the others. from the DPWH. Yes, but I would like to show something here that was written by PCIJ. Paki-ano nga sa about the Diskaya. Nakalagay po dito that Diskaya St. Gerard was Duterte admin's #1 contractor. Yan, nandyan siya, oh. Let me read, Mr. Diskaya, no? St. Gerard Construction, owned by the influential Diskaya family, emerged as the #1 contractor during the Duterte administration Build program, according to a September 2018 report by the PCIJ. From July 2016 to December 2017, St. Gerard secured 12.3 billion worth of contracts, despite having been suspended by the Department of Public Works and Highways over the submission of a spurious tax clearance document. PCIJ found that St. Gerard
and 9 other firms cornered 68.5 billion pesos or 14% of all DPWH awarded projects during Duterte's first 18 months. Several of these companies were previously blacklisted, suspended, or had owners facing graft cases, yet still managed to secure lucrative contracts. I'd like to ask Mr. Diskaya if he affirmed these findings of PCIJ. Mr. Diskaya, please respond. Your Honor, nirerespeto po namin yung ano po ng PCIJ, yung kanilang pong paglalathala. Iko-confirm pa po namin ang data po namin pero hindi po ganyan kalaki. All right. We will confront the Discayas with the specific number in due time. Next to interpolate is Congressman Tino. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, una tanong ko lang po. Si District Engineer Alcantara po ay wala ngayon. Nasaan po siya? Mr. Chair? Sorry, can you repeat the question, please? D. Alcantara? I have questions for... Yes. Ay, okay. Thank you. Mr. Alcantara is here. Siya po yung una. Well, Engineer Alcantara, kanina may mga pinakitang pictures dito. So, siguro may mga follow-up questions lang po ako. No? Well, una po, tungkol doon sa mga pictures nung text exchange or chat exchange sa pagitan ni Senator Joel at ninyo. No? Again, pictures po yon na kinuna ni Engineer Mendoza. Tama po ba? Engineer, tama po ba? Di Alcantara? Yes po. Yes. At sabi niya, inutos mo raw sa kanya na kunan niya, kaya meron siyang pictures. Tama po? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Hindi mo ma-recall. Pero galing po sa phone niyo yun. Hindi ko rin, baka po, Your Honor. Sige po. Okay po. Baka po. Makikita mo naman kung phone Sige mo po. o hindi. Opo, galing po sa phone niyo. Okay. Engineer JP Mendoza, nandito po kayo? Okay. Yes, sir. Confirm ko lang uli. Ayon sa inyo, hindi raw po maalala ni Engineer Alcantara, pero ayon sa inyo, bakit kayo may picture nun? Nung mga conversations between Senator Joel daw and Engineer Alcantara? Dahil disappearing message po yun, pag in-screenshot po, mare-record po kasi na in-screenshot. Hindi pwedeng i-screenshot. So, kailangan kunan. Ganun po ba? Tama po ba? Yes po. Disappearing messages. Okay. At inutos sa inyo na kunan. Tama po ba? Pinapicturan po para after mapicturan, babasahin. Pinapicturan. Okay. Sinong nagpa-picture? Si Boss Henry po. Si Boss Henry. So, una, nililinaw ko lang po yan, Mr. Chair, para malinaw na may consent yung pagkuha sa picture. Para hindi masabi na wiretapping ito or whatever. Ano? Okay, so mukhang ganun po. Okay. Ngayon, paliwanag po ni Engineer Alcantara, sabi nyo, yung context nun ay may CA hearing. Tama po ba? At nakasalang si Sec Bonoan at si Senator, sabi nyo, si Senator Joel ay humihingi ng multipurpose buildings. Tama po? Ang tanda ko po ay nagpa-follow up lang po siya sa akin na papalo po yung request kay SEC na multipurpose building po, mga barangay hall. Yun lang po ang For tanda. additional. Hindi ko po masabi ko additional, Your Honor, kasi po papalo up lang daw po yung request lang po. Yun lang po, Your Honor. Okay. Nagre-request po siya ng mga multipurpose building kay Secretary at the time. Yun po yung sinabi nyo kanina. Yun po yung nabasa ko po sa pinalabas po nila, Your Honor. Okay. Hindi, kinu-quote kita. Yun ang paliwanag mo.
Okay. At tama ba, pinarating mo kay Sec Bunoan? Opo, sinabi ko lang po na papalo up lang po si Sen ng mga request niya po. Yun lang Okay. po. Okay. So una, kinukumpirma nyo po na yung Sen Joel na nandun ay si Senator Joel Villanueva. I think so. Your Yeah. Honor. Ay, yes or no na lang po? Yes po, Your Honor. Yes. So kausap nyo, ka-text nyo with disappearing message si Senator Joel Villanueva. Tapos pangalawa, kinukumpirma nyo rin na si Senator Joel ay nagpapadaan ng mga follow-up sa inyo. Tama po? Nakikisuyo lang po na papalo up po. Nakikisuyo po. At kayo naman, pinaparating nyo kay Sec. Yes po. Tama po. Pwede ba mapaliwanag lang bakit kailangan pang idaan ni Senator Joel sa inyo, District Engineer, ang kanyang request kay Sec? Sabi nga dun sa text, abay, majority leader daw siya, di ba? Hindi lang at CA member, hindi lang daw ordinaryong senator. So natataka lang ako bakit po kailangang daan pa sa inyo para iparating kay Sec. Hindi ko po alam yung Hindi nyo na alam. dahilan niya. Actually, isang bayan lang po kasi kami. Nagsabi lang po siya sa akin na baka pwede papalo kay Sec yung kanyang mga request. Yun lang po. Okay. So, yan lang po ba ang pagkakataon na nagdadaan siya ng mga follow-up at request sa inyo? Yun lang pong time na yun, yung sa mga multipurpose building po. Kaisa-isang pagkakataon lang na nangyari yan, ha? Under oath po kayo? Yes, I think Yes. the following year, ang sabi niya lang po sa akin ay magre-request uli siya, pero wala na po kami naging usapan. Wala na po. Kasi po, kanina, sabi ni ADE Bryce na meron pong dinownload na 600 million pesos worth of flood control projects. According to ADE Bryce Hernandez, ay kay Sec Joel daw yon. Tama po ba? Hindi sa isa pa kanina, yung mga proyekto. Hindi ko po alam, Your Honor, kasi po, Hindi nyo na alam. sabi ko nga po, pag Oh. lumalabas na po sa GAA, wala po kaming knowledge doon kung saan po. Wala. Pero sa district, sa district mo yon. Yes, Your Honor, lumalabas Siyempre, po. lahat ng proyekto, alam mo. Your Honor. Tama. Okay. At yung mga proyekto niya, alam din kaya ni Sec Bunoan ito? Hindi ko po alam dahil Hindi mo na alam. according to Secretary and even Yusek Cabral, na wala po kaming knowledge about the GAA po. At dun sa text kanina, mayroon pang pagbanggit. Makita tayo bukas ba yon 6 p.m. sa JIL. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Pwedeng pakipaliwanag po yung bahagi na yon ng text. Sabi niya po sa akin na kung pwede makita po kami sa JIL. Meron, I think, at that time, Saan po yung ano po yung JIL at saan po yun? sa, kayo makikita? sa Bukawi po. Sa Bukawi. Ano yung JIL na yon? Ano yun? Timbahan ba yun? Ano yun? Actually, yung po yung school po nila, tapos School. may residence po yata St. Okay. Joel doon. So, just for the record, ang ibig po sabihin ng JIL ay Yes, Lord. Jesus is Lord. So, sa school po yon. I think po, yes po. Sa Bukawi. Okay. So, malinaw po yon. Meron kayong ganung relasyon. Masasabi nyo bang malapit ang relasyon nyo kay Senator Joel? Hindi po, Your Honor, kasi po, kung matatandaan nyo po, I think 2023 during budget hearing, parang nga po nagko-complain siya sa distrito namin. Mga ganun lang po. Pero we're not that close po. Hindi ko po siya personal na kaibigan-kaibigan. Magkakilala lang po. Not that close, pero ikaw pa ang kinokontak niya para mag-follow up kay Sec Bunoan. Hindi naman po. Ay, Hindi naman po. hindi. Kanina Yun lang. lang po. Yun lang Na-establish pong, na natin. yun lang po, sir. Sige, hanggang doon na po muna. Ngayon, yun naman po tungkol sa picture. Kanina may pinakitang picture, yung malaking tumpok ng pera. Meron po isa doon sa district office daw, sabi ni EDE Bryce. Tama po ba sa district office niyo yun? Hindi ko po Yung mga iba't ibang tumpok ng hindi ko pera. po ma-recognize, sir. Hindi nyo Hindi ko ma-recognize. Sarili nyong opisina, hindi mo ma-recognize. po ma-recognize, Your Honor. Oo, sige, hanggang doon na muna. Yung isa namang picture,
isang malaking tumpok nasa billiard, on top of a billiard table. Sabi nyo sa bahay daw yon, tama ba? Hindi po sa bahay ko, I think wala. Hindi sa ko po- bahay mo, sabi mo sa bahay. Hindi opisina yon, bahay. Hindi po ako ang nagsabi, Your Honor. Ikaw po ang nagsabi. Sinabi nyo kanina, yung pera na yan, yung nasa bahay, kayo po to, sinabi nyo lang kanina, yung nasa bahay, I think po na yan po ay pera ng kontraktor po na nakolekta gamit ang ibang lisensya. Yung po ang Lang po pagkakatanda ko. dinala at nagkatuwaan po na picturean po yan. Yes, Your Honor. It's not for the proponent, Your Honor. Wala pong ganun, Your Honor, na proponent. Yes, sir. Pero yun yung sinabi nyo kanina. Ilanggit ko po na yan po yung pera ng kontraktor na dinala po nung may-ari ng license. Okay. Pwede po bang ipaliwanag nyo? Medyo nalilito ako. No, dahil, una, ino-confirm nyo yung picture, ino-confirm nyo na alam nyo yun, ino-confirm nyo na nandun kayo, di ba? At ang sinasabi nyo ay may tumpok na pera yung kontraktor na nagpagamit ng lisensya. Pakipaliwanag po. Di po. Ang tanda po ko po dyan, may mga kaibigan po na nakikigamit po ng lisensya ng ibang kontraktor. Okay. Nagkataon po na yun po ay sabay-sabay na kolekta. Maraming, sa dalawa, tatlong magkakaibigan po. Dinala lang po doon. Ako po yung huli na dumating doon. Nakita ko nga po na pinipicturean po ng mga kaibigan po. Yun lang po. Mga kaibigan po. Okay. Okay, so ano po yung bakit po may pera yung nagpapagamit ng lisensya? Paki-explain. Hindi ko maintindihan 'yan. Yun po ay halimbawa po, natapos na po nung tao yung project po. Oh, Yung pong koleksyon ay dadaan po sa may-ari ng lisensya. okay. Tapos ibibigay niya na po doon sa mismong gumawa po. Okay. So in other words, yung may lisensya, yun ang yun yung nanalo sa bidding. Yes para po. sa proyekto, Opo. sa public works contract. Tama Yes po, Your Honor. Ang nanalo sa bidding, kayo nag-award sa kanya. DPWH. Yes po, DPWH. Tama po. O, hindi necessarily ikaw mismo. DPWH nag-award dun sa nanalo. Pero yung nanalo, nagpapagamit lang ng lisensya. Tama po. Pwede pong, meron pong ganon, meron naman pong, ika nga po, nag-uusap na lang po sila. Pwede pong subcon, pwedeng ano. Pwedeng subcon, okay. Pwede pong So, ganon. sabi mo ito, nagpagamit ng lisensya. Kaya Yes po. ngayon, ito na yung pera Opo. na binigay sa kanya. Paano po yon? Sige, paki-explain. Paano siya nagkaroon ng ganung karaming pera? Sino Hindi ko po- nagbigay sa kanya ng pera? Hindi ko na po ma-recall kung sino ang contractor, Your Honor. Kasi O po, sige, hindi sino. Basta yung Opo. pamamaraan na lang. halimbawa po, nagawa na po yung project, yung may lisensya po, nakakolekta na, Okay. ibibigay niya na po doon sa mismong gumawa. Okay. So, yung may lisensya na nagpagamit, siya ang babayaran ng DPWH, Yes po. tapos, syempre, kaya may pera. Diba? Yes po. Yung pera na yan, ipamamahagi dun sa mga aktwal na gumawa. Tama Yes po, Your Honor. Yun. Okay. Yun, legal po ba yan? Hindi ko po matandaan. Naku, hindi mo alam Hindi ko kung po matandaan, legal to o be honest hindi. po. Ha? District engineer ka, legal ba yon according to our procurement laws? Nagpapagamit ng lisensya? Sinasabi nila, ganyan daw ang modus din ng Iskaya. No? Sila naman po yung nag-uusap, Your Honor. Hindi naman po. Sila naman. Okay. Hindi po legal yon. Okay. Hindi nyo ba alam yon? Yes, Your Honor. Alam nyo o hindi? Hindi ko po alam yung usapan nila. Hindi. Alam nyo ba kung legal o hindi yung papagamit ng lisensya ng iba? Alam ko po, illegal. Okay, bakit po nagpapagamit ng lisensya? Ba't kailangan may ganon? Hindi ko po alam doon sa may-ari. Maari Hindi mo pong alam sa yung, may-ari. yung sinasabi po, like kahapon po ni Miss Sally, thereafter po kung magamit, meron pong royalty tinatawag. Okay, Yun na hindi Your po ba kaya nagpapagamit dahil yung mga aktwal na gagawa ay hindi qualified? Tama po ba? Honor. Possible po. Possible po. Bakit ikaw po yung taga DPWH parang lumalabas? Mas marami pa akong alam sa iyo eh. Hindi na ako makapaniwala nito Pero ganon. Ngayon, illegal po to. No? Bawal yan. Kasi ibig sabihin,
posibleng nagpapahiram ng lisensya. So yung nanalo sa bidding, inawardan nyo ng contract, licensed, qualified. Pero yung gagawa, hindi dumaan sa qualification. Tama po ba? Tingin ko po, Your Honor. Tingin nyo po. Tama. Kaya nga sinasabi nating illegal. Ngayon, ang punto po, nandun kayo, alam nyo kung ano nangyayari, nandyan na ang pera na ipamamahagi, ano po ginawa nyo? Sabi nyo, katuwaan lang, pinicturan. Yun po ang pagkakatanda ko. Yun po ang Tapos sabi mo, mga kaibigan mo yun. Sinabi mo kanina, Yes, Your kaibigan mo. Honor. Opo. Okay. Okay. Thank you. Thank you po dun sa mga sagot sa mga tanong na yun. Okay. Dahil kaibigan nyo, ibig sabihin, yung pera na yan sa bahay. So malamang, bahay yan nung kontraktor na nagpagamit ng lisensya. Tama po. Kaya nasa kanya ang pera. Tama. Tingin ko po, hindi po bahay ng kontraktor na nagpagamit. Hindi po. Bahay nino? Bahay po nung nakigamit po ng lisensya. Tingin ko po. Doon po dinala. Doon dinala. Yes, Sir. Tapos kaibigan nyo yun. Nakilala po. Kilala. O pwede pang pangalanan nyo. Actually Yung po, pagkakatanda, hindi ko po matanda kung sino-sino po, Your Hindi na Honor. matandaan. Okay. Opo. Hindi na matandaan. Kaibigan mo hindi mo matandaan. Marami pong mga nangungontrata po doon na sila po ang nag-uusap, Your Honor. So, hindi ko na po pinakikialaman po yung kanilang transaction, Your Honor. Okay. Mr. Chair, Until such if I time po may I na- interject? Yes po. Sige Jermaine, po. this is Jermaine. Mr. Chair, may I interject? Just that's germane to the line of questioning of Congressman Tino. If I may Sige po. be allowed. Yes. Chair. Yes. Tanungin ko lang po yung may mga contractors dito, no? Kasi the payment, which by the way, ang alam ko is that hindi dadaan sa DPWH District Engineer yan. Dumadaan po yan doon sa account nung contractor. Okay. Ang tanong, bakit nasa kanya at siyang magdi-deliver doon sa contractor? In fact, the process of payment is that the payment directly downloaded to the contractor's account, which is Land Bank of the Philippines. Ano ba yan? In-cash nyo? Kayo mismo nag-in-cash? Hindi po ako, Your bakit Honor. that's what I guess Congressman Tino is asking. Bakit nandoon in the first place? I think yung owner po ng license po ang nag-withdraw niyan. Sila po ang nag-uusap na yung bayad po nila ay dadalhin po. Yun po ang pagkakatanda ko, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, una, malinaw na po, galing sa sariling bibig po ni District Engineer Alcantara na nangyayari talaga yung sinasabing pagpapahiram ng lisensya. So, nag-award sila ng mga proyekto sa mga licensed and qualified, pero alam din ni District Engineer na pinapahiram yon at ina-farm out, ina-subcontract sa mga contractor na maaaring hindi na qualified. Kaya nga, humihiram ng lisensya eh. No? Tapos ngayon, siyempre, ang babayaran ng gobyerno, yung sinasabi ni Congressman Adjong, ang bayad dyan is through the land bank, cheque ang gamit dyan. No? Pero bakit kailangan i-encash? Kasi kailangan bayaran yung mga humiram ng lisensya dahil sila yung gumawa ng proyekto. Tama po ba, District Engineer? Ganun nga ba ang nangyayari? Yes, Your Honor. At tama rin po ba na alam nyo at mga kaibigan nyo rin yung gumagawa ng ganito? Yung iba po, Your Honor. Yung iba po, Your Honor. Okay, thank you. Ngayon po, kay Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa phone nyo po yung kanina may mga messages na Beng Ramos yung nakalagay, no? Yes po, Your Honor. Pero sabi nyo phone nyo yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Sinare nyo dito sa committee. Tapos nagpakilala siyang Mina ng WJ Construction. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Nagpakilala po siyang Mina at ano daw po yun, para tungkol daw po dun sa may project na binigay sa kanya ni Boss Henry. Ni Yun Boss po. Henry. Alcantara. Opo. At may sinabi kayo na ang Beng Ramos ay staff po nino.
Actually, to be honest, hindi ko po siya nakita, pero si Boss Henry po nagbigay sa akin ng cellphone number niya at siya po nagsabi na staff siya ni Senator Jinggoy. Sabi siya, okay. Well, ipa-confirm natin kay District Engineer Alcantara. Binigyan niyo po ba ng number? I respectfully deny it, Your Honor. You deny. Okay. O sige, you deny na po. Pero ang sinasabi nyo, yung conversation na yon, tungkol saan po yon? Pinag-follow up po ako ni Boss Henry ng pambayad sa proponent dun sa project na ibinigay niya. Pambayad sa proponent. Okay. Opo, Your At ang Honor. ibig po sabihin ng pambayad sa proponent, Yung advance po, yung SOP. yung SOP. Yes po, Your Honor. May amount ba na pinag-usapan? Hindi ko po matandaan, Your Honor, pero yun po yung inutos sa akin ni Boss Henry noon. That's way back 2022 po, Your Honor. So, hindi ko po talaga 2022. matandaan. May nakompleto bang transaksyon? Yes po, natuloy po yung project na yan. Natuloy ang project. Involved ka ba sa pagbayad ng SOP na sinasabi mo? Sabihin, ikaw din ba ang nakipagkita? Ano po? Kung if I remember it right, parang iniwan po sa staff ni Boss Henry yan. Iniwan po sa staff. Opo, kasi kung maalala ko po, wala po, parang nasa Davao po kami yan kaya binili na lang po sa office yan. Okay, sige. So, hanggang doon na lang po siguro. Okay. Ngayon naman po, tanong kay Mr. Diskaya po. No? So, paulit-ulit na tinatanong po ay meron po ba talagang mga dagdag na pangalan sa listahan sa inilista nyo sa inyong affidavit? No? Again, meron po ba? Your Honor, wala po. Wala po. Wala po. Okay. So, ang sinasabi nyo po ay, kailan po kayo nagsimula bilang contractor? Year 2003 po. Year 2003. Tapos, kailan kayo talagang lumaki bilang contractor? Lumaki po kami nung mga, 2012, 2012. dahan-dahan na po kaming lumaki. Lumaki. Okay. Tapos, ano naman yung sinabi sa Senado na 2016 po talaga yung talagang lumaki ng husto ang inyong negosyo? Bakit po 2016? Wala pong, hindi po ganun, Your Honor, hindi po ganun. Hindi, viral yun eh. Yung tinatanong ni Senator Jinggoy. Tapos, 2016 daw po. Sa flood control, yun yata yun. Tama ba? Your Honor, hindi ko po kasi hinarinig yung detalye po na yun. O, sige. Okay. So, ang sinasabi nyo ay, kailan nga? 2002 kayo nagsimula? 2003 po, Your Honor. 2003. Ang sinasabi nyo, mula 2003 hanggang 2025 ngayon ay ang allegedly nilagyan nyo lang o binigyan nyo ng SOP ay yung pinangalanan nyo. Yun po ang sinasabi nyo. Yes po, Your Honor. Yes po. Hindi po bukal sa loob po. Anong ibig sabihin ng hindi po bukal? Napilitan lang po kami, Your Honor. Okay. Pero sa buong halos mahigit 2 dekada na contractor kayo, ang sinasabi nyo ay yung, ilan po yung mga pangalang binigay nyo? 18 ba yun? 18? Ilan po? 18 po, Your Honor, halos. So, yan lang po ang 18 politiko na nilagyan nyo ng hindi bukal sa inyong kalooban. Pinilit po kaming hingan. Pinilit kayo. Yung kusa na binigyan nyo? Wala po, Your Honor. Ayaw po namin magbigay. Wala po. So, ang sinasabi nyo, 18 lang. No, sa mahigit 20 years na contractor kayo. Okay. Parang, ewan ko kung maniniwala ang publiko dyan. Pero, pinaninindigan nyo na 18 lang. Yung mga pinangalanan nyo lang. Pero, again, kanina po, balikan natin yung sinabi nyo. Tinatanong kayo ni Congresswoman De Lima, yun po bang mga hindi nyo pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Yun po ang tanong ni
Congresswoman De Lima. Sabi nyo, Your Honor, I invoke po muna my rights. Po. Okay? Then, nung tinanong ka, anong ibig mo sabihin? Ang sagot nyo po, hindi pa po ako sigurado sa mga dokumento ng iba pong pwedeng mabanggit. Sinabi nyo po yon. Your Honor, Sinabi nyo po, may iba pang pwedeng mabanggit, pero hindi pa kayo sigurado sa dokumento. Your Honor, Yun ang sinabi nyo. Your Honor, ilang araw na po kasi akong walang tulog dahil po nilusob po kami ng mga nagrarally. Kaya okay. po, yung isip ko po ay hindi po masyadong malinaw po yung pagkakadinig ko sa tanong po. Hindi malinaw. Pero malinaw na malinaw yung sagot mo eh. May mga iba ka pang pwedeng mabanggit, kaya lang hindi ka lang sigurado sa dokumento. Actually, maganda nga yun dahil gusto mong banggitin yung meron ng dokumento. Tama? Diba? At sabi mo, yung sa binanggit mo, meron ka ng dokumento. Tama po ba? Yung 18 na binanggit mo, sabi mo, merong mga ledger, mga pinapirmahan kayo, or may resibo. Your Honor, nasa affidavit mo yon, tama ba? Your Honor, yung ledger po is hindi po pinirmahan nila. O hindi pinirmahan, pero Kopya sabi lang po mo namin. meron kang mga documentary evidence. By the way, Mr. Chair, meron na po ba tayo nung supporting documentary evidence dun sa mga allegations niya? Sabi niya meron daw eh. Wala pa. Wala pa po. We haven't been furnished. Sinabit niyo po ba yan sa Senado? Your Honor, wala pa po. Wala pa po. Pwede bang isubmit nyo rito? Yes po, Your Honor. Kasama sa binanggit mo sa affidavit mo, dapat isama rito. Ngayon ba, dala nyo? Wala po akong dala, Your Honor. Wala kang dala. So, Mr. Chair, pwedeng ipasabit. Di naman pwedeng magbabanggit doon ng pangalan, tapos meron daw dokumento. Di kailangan makita rin natin yung dokumento. We will get copies of the ledger. So, paki-submit po para sa susunod. In the affidavit. Okay, ngayon, malinaw po yung sinabi nyo. Doon sa 18 na binanggit nyo, meron kayong dokumento. Okay, pero meron pang mga pangalan, pero hindi pa kayo sigurado sa dokumento. No? Tapos, ang sunod na sinabi nyo, Your Honor, okay po ba na sa executive session ko na lang sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko? Your Honor, ang ibig ko pong sabihin po doon, dito po, related po dito. Related nga dito. Dito sa mga dagdag na pangalan na maaari mong sabihin. Hindi po. Dito po, Your Honor, sa mga pangalan po na nakalista. Hindi, iniiba mo na yung sinabi mo eh. No, sige, Mr. Chair, sa totoo lang, ay sapat-sapat na po para sa akin. Na lumalabag po sa rules natin on contempt. Pero, kanina pa po dinidiscuss to, sabi, hold off. Okay? For now, we will hold off. Okay? Pero, ready na po tayo. Yeah, but let me state for the record that no one believes what you're saying, Mr. Diskaya. Well, neither do I, Mr. Chair. Malinaw naman yon. Okay. Ready pa po ba, Mr. Chair? Last question. Okay. Yusek Cabral. Yusek Cabral po. Okay. Ito mas tungkol po sa proseso ng insertion. Kanina pa po tayo banggit na yung mga proyekto po, lalo na yung under investigation na yan, karamihan po ay congressional insertions. No? And in fact, kung titignan po natin, compare natin ang NEP, tapos yung General Appropriations Bill na lalabas sa House, tapos yung General Appropriations Bill na pinal, na dumaan sa BICAM, meron talagang pagdagdag. No? Halimbawa, flood management, let's say 2024. Nung NEP po, 194 billion yung flood management program. Pero nung naging GAA na, ibig sabihin, dumaan na sa House, sa Senate, BICAM, at naging batas, yung 194 naging 244.5 billion. Ibig sabihin, nadagdagan ng 50.5 billion pesos yung flood management program.
No, ibig sabihin po, 'di ba? Ibig sabihin nun, may mga proyekto sa NEP, may mga proyekto sa GAA na wala sa NEP kasi nadagdagan ng 50 billion. On average, kung gagamitin po natin yung dataset ng Sumbong sa Pangulo website na merong 9,800 projects, on average, ang pinakamataas na pinamalaking halaga ng project, 288 million. Isang proyekto yon. Pinakamababa, nasa mga a little over 1 million. The average price for a flood control project is 55 million. Okay. So, kung may nadagdag po na 50 billion pesos, nadagdag na flood control project, ibig sabihin, from NEP to GAA, may nadagdag na around 1,000 new projects na wala sa dati. Okay, ngayon, ang tanong ko lang po, sinasabi nyo, hindi nyo alam. Hindi alam ng DPWH yan. Kongreso lang ang nagpasok dyan, wala kaming alam dyan. Okay. Pero hindi po ba, pero yung mga insertions na ito, na-implement nyo pa rin. Tama po ba? Paglabas po ng General Appropriations Act, yan po ay binababa sa amin ng Department of Budget and Management. Pag binababa po, meron na po bang program of works? Hindi ko po namin alam dahil ibababa po namin yan sa implementing office. Yun po ang proseso. Okay. Meaning, from paglabas ng GAA at nilabas ng DBM yung GAAW or GAAs as allotment order or SARO, yan po ay mandato naming i-download sa implementing office for implementation. Sila po yung gagawa ng dokumento para po yan ma-implement. Among others po, plano, program. Ang tanong ko lang po ay yung mga insertions po, in case of 2024, probably around 1,000 new projects. Yung mga in-insert po ba yun? Opo. Meron na pong program of works yun? Sa amin po, yung new projects po, yan po yung wala kaming vetting sa NEP. Sino po ang gumagawa ng program of works? Implementing office po yan. So, sa inyo rin ang galing yung mga program of works ng 1,000 dinagdag o in-insert na proyektong ito? Gagawin po ng District Engineering Office yan o Regional Office kung saan po bumagsak yung fund o saan po na-download. Okay. Sila pong gagawa ng lahat ng dokumento. Kasama na po yung sila po magsasurvey, program of work magsasurvey, sila po yung gagawa ng plano, sila po yung gagawa ng ABC, procurement documents, at kung mabibit po, award po, kontrata, etc. May delegated authority po. Okay. Delegated so, ang authority sinasabi po. nyo, kung para paniwalaan ko kayo, ang sinasabi nyo, in-insert lang yan, no? December or November, tapos wala kayong alam dyan. So, Enero, lalabas ang GAA, nakikita nyo yung insertion, sinasabi nyo lahat ng sinabi nyo, yung survey, yung detailed engineering work, etc., etc., doon pa lang gagawin. Sa pagkakalam ko, tama po. Kasi hindi po, wala kaming visibility eh. Wala kayong visibility. Opo, so, baka naman yung mga ini-insert, meron na ring program of works, ginawa nyo na rin. Not to my sa knowledge, baba, Your Honor. not to your knowledge. Okay, so again, hindi po tayo convinced sa ganitong mga paliwanag. Okay, with that, Mr. Chair, hanggang dito na lang po muna. All right, thank you, Congressman Tino. Congressman Garin is recognized. Congresswoman Garin is recognized. Thank you, Mr. Chair. At Mr. Chair, dahil si Undersecretary Cathy Cabral naman ang nakasalang, allow me to follow the course of the interpellation of my colleagues earlier. Narinig ko po kanina kay Congressman Joel Chua, na-mention niyo po ba, Congressman, Mr. Chair, na parang 2020 at 2021 ay bilyon-bilyon ang ginastos sa flood control? Tama po ba? And just now, Yusek Cabral, tinitingnan ko po dun sa aking files at na-archive ko po, talaga pong meron kayong interview. Do you confirm that? If there is an interview, yes, I confirm that, Your Honor. So 2020 at 2021, bilyon-bilyon ang ginastos natin sa flood control. Correct po. Nung nakaraang hearing po kasi, nagtanong ako dun sa parang binisita ni Pangulo na proyekto, yung parang mga bato-bato ba yun? Nakalimutan ko yung anong pangalan nun. Did the Department of Public Works and Highways submit a report on that, Mr. Chair? I think that is rock netting. Meron na po bang mga dokumentong binigay? I don't think any document has been submitted.
Okay, Mr. Chair. Matanong ko na lang po si Yusek Cabral dahil siya naman yung nandiyan na nakasala ngayon. Noong pong panahon na ito, 2020, 2021, 2022, pandemic and immediately post-pandemic, gumastos din po ba tayo ng bilyon-bilyon sa rock netting? I will not have any knowledge directly about rock netting because that is part of operations, yung pong program of work. Mr. Chair, if I may, Undersecretary Cabral, kayo po ay nasa operations at nasa planning. Apo ako sa operations. You're Undersecretary for Planning? Planning and PPP po. You're also Undersecretary for IT? 2 weeks pa lang po. Okay. Bilang Undersecretary ng Planning, dun po ba nakasaad yung mga lista? Di po ba sa budget natin naka-line item? Ibig sabihin, bawat proyekto ay talagang nakasulat yan isa-isa. Tama po ba, Mr. Chair? Undersecretary Cabral? Naka-line item po, Your Honor. Ibig sabihin, yan po ay parte ng trabaho ng opisina mo at direkta mong nakikita itong mga nakasulat doon. Yes, Your Honor. Pero wala akong nakikitang eksaktong rock netting dun sa General Appropriations. Ano po ang DPWH terminology on that? Flood mitigation structure. And marami po kasing klase yung flood So mitigation parang medyo structure. kasama rin siya, kamag-anak siya ng flood control. Opo, revetment, sabi, die. Pasensya na, Mr. Chair, ha? I don't, sana hindi ma-offend si Yusek Cabral. Medyo malapit po kasi kayo kay Sir Carly Diskaya. I believe as a doctor, hindi po nakakahawa ang selective amnesia. With that, Mr. Chair, may I proceed? Ulitin ko lang po, sa inyo pong naalala, kasi binisita ng Pangulo, may pondo po ba na ginastos dito or wala? We will tao ng eksaktong project so that we can get in the office those details, Your Honor, Mr. Chair. So again, Mr. Chair, may I reiterate my request during the previous hearing for these documents. May I ask a personal opinion of Undersecretary Cabral, having been in government for long? Nung panahon ng 2020 at 2021, maalala niyo po maraming lockdown. Yes, Your Honor. Okay. Yung bang ginastos natin ng ilang bilyon sa 2020 and 2021 and 2022 on flood control and mga bato-bato, yung po ba inutang o hindi? I wouldn't know, Your Honor, yung... Pero sa personal mong pananaw, bilang isang Pilipina at bilang isang kawani at opisyal ng gobyerno, sa pananaw mo ba, if you were given a choice, at sa pagkakaalam ng buong Pilipinas, na bilyon-bilyon at hindi ko alam kung umabot ng trilyon ang inutang natin ng pandemya para sa bakuna, supplies, sweldo ng ating mga kawani sa kalusugan, and even up to now, we are still paying the allowances and salaries of healthcare workers, so much so na yung pondo ng PhilHealth ay kinuha at pinambayad na sweldo ng ilang mga taon pa nung nakaraang pandemya. So my question, Mr. Chair, sa personal niyo pong pananaw, if you were the decision maker, Yusek Tati Cabral, sa pananaw mo ba, mas maiging ginastos ito sa pandemya at hindi na tayo nangutang kesa na nangutang pa tayo para sa kalusugan, pero yung pondo ng gobyerno na bilyon-bilyon ay ginastos sa flood control? You asked for my personal opinion, Yes, and Madam. I would say yes. Maraming salamat po. And let me go back, Mr. Chair, kasi kanina nga, nagkaroon ng maraming katanungan kay Mr. Carly Diskaya. Bisaya ka po? Bisaya ka, sir? Yes po, ako lang si Antique. Ilonggo pala si sir, no? Bisaya ka or Ilonggo? Matagal na po kasi ako wala doon, pero yung punto ng pagsasalita ko parang yun ang hindi nawala. Pero naiintindihan niyo po yung Tagalog? Yes po. Naiintindihan niyo po yung Bisaya? Kalahati, 1/4 na lang po, naiintindihan ko. So ibig sabihin, hindi ka Bisaya. Kasi sabi mo kanina, nalilito ka dun sa iyong judicial affidavit kasi Bisaya ka. Bisaya rin po kasi ako eh. Kaya naisip ko, kung Bisayain ko, baka mas magkalinawan tayo ba? Hindi po masyado. Actually, yung mga punto ko po, minsan parang Bisaya po talaga. Yung iba. Kaya minsan, nagtatanong sa akin yung ibang Depende sa oras at sa araw. Minsan pwede kang maging Bisaya,
minsan naman pwede maging Tagalog. Ganun po, Mr. Chair. Mr. Diskaya, tama po ba? Parang depende po sa panahon. Minsan parang Bisaya ka, pero minsan naman parang Tagalog ka. Ano po, mix po talaga. Kasi kadalasan po, yung alam ko pa rin po yung ibang salitang mga Bisaya. Kasi kung hindi mo masyadong matumbok yung iyong affidavit, and if we can speak in the Visayan dialect or language, like we can go down to that to make you more comfortable. Kaya lang, Mr. Chair, sa pakikipag-usap ko ngayon kay Mr. Diskaya, tila hindi siya Bisaya. Mas naiintindihan niya na nagtatagalog tayo. Opo, Your Honor. So ano po ang ating gagawing salita? Tagalog or Bisaya, sir? Tagalog na lang po. Thank you very much, Mr. Chair, for that. In other words, medyo naintindihan niya po yung nakalagay dito sa judicial affidavit. Again, Mr. Chair, kanina po ang sabi ni ating distinguished resource person, yung sinumpang salaysay na binigay niya sa Senado ay ipinapasa niya rin dito sa Kongreso. May I request Mr. Diskaya to submit an official copy to the Secretariat of the Infra Committee. Yes, Your Honor. 5 days po. Yes, but again, to be very clear, that particular judicial affidavit doesn't stand because it is notarized by a person with an expired PTR. So I think you have to notarize it again. I submit, Mr. Chair, but can I be allowed to go into some points in his affidavit? Yes, please. Sir,